What the heck? Sambit ni Bea. Agad siyang napaupo at napahawak sa kanyang ulo dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Parang binibiyak ito. Ang sakit talaga. Reklamo niya. Halos pumadyak na siya. Natigilan siya ng maramdamang may gumalaw sa kanyang tabi. Napasinghap siya at tiningnan ang katabi. Oh my God! Gulat na sambit niya. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakaawang ang labi. Napasinghap naman siya at tinitigan niya ang gwapong mukha ng lalaki. Shit! Anong ginawa ko? Nanghihinang tanong niya sa sarili. Wala siyang matandaan sa nangyari. Pero ang alam niya ay may nangyari sa kanila ng estrangherong lalaking katabi niya. Dahan-dahan siyang umalis sa kama habang nakabalot ng kumot ang kanyang katawan. Marahan ang kilos niya para hindi gumalaw ng kahit anong bagay. At para hindi na rin gumawa ng kahit ano pang ingay. Nang maisuot niya ang kanyang mga damit na nakakalat sa ibaba, ay agad siyang umalis na dala ang pouch. Maya-maya pa ay nagising din ang lalaki. Natigilan nito nang makita wala na ang katabi. Wala na rito ang babaeng nakatalik niya. Galing din talaga. Iniwan na lang ako. Mahinang sambit nito sa sarili. Napailing siya at sinuot ang kanyang damit na nasa lapag. Natigilan siya nang makita ang isang bagay. Iniwanan pa ako ng remembrance. Anito nang may ngiti sa labi. Pinulot niya ang panty nitong kulay pula na plain. Agad niya itong tiniklop at itinabi. Magkikita rin ulit tayo. I know your face, babe. Ani niya sa sarili. Napailing siya at may tinawagan sa phone nang makalabas na siya ng hotel at sumakay ng kanyang kotse. Hello? Bungad niya sa kabilang linya. Asan ka na daw kuya? Yari ka kay mami. Pinaghihintay mo na naman kami. Sigaw ng kanyang bunsong kapatid. Agad niyang nilayo ang kanyang phone dahil sa lakas ng boses nito. Papunta na, galit na galit. Asar niya. Bilisan mo, babangga ka sana. Sigaw pa ng kapatid niya. Natawa na lang siya ng mahina. Aray naman ha? Gusto mo na agad ako mamatay, little sis? Huwag ka naman ganyan kay kuya. Mawawalan ka ng gwapong kuya. Alam niyang nakasimangot na ito ngayon. Ew, masyado ka namang gupong-gupo sa sarili mo. Duh. Sagot nito sa kanya. Gwapo naman talaga ako. Mana ako kina mommy at daddy. Ngiting sagot niya. Oo na lang. Ikaw na lang din ang nagsasabi sa sarili mo ng ganyan. Bilisan mo. Sigaw na naman ito sa kanya at pinatay ang tawag. Napailing na lang siya dahil sa kapatid. Nang makarating siya sa kanilang mansyon, ay kumpleto ang kanyang pamilya sa dining area. Sinabi naman sa iyo na may family breakfast tayong lahat. Anong oras na kuya? Aba, tanghali na. Gigil na bungad sa kanya ng kanyang kapatid. Sorry na little sis. May nangyari lang naman kasi. Patawarin mo na si kuya. Paglalambing niya sa kapatid. Napairap si Cindy. Kadiri talaga kapag ganyan ka. Hindi bagay sa'yo. Tumawa lang siya ng marahan at umupo na sa upuan. Good morning, mom and dad. Ngiting bati niya sa mga magulang. Tanghali na. Sagot ng kanyang ama at tinawanan niya lang. Ano bang nangyari sa'yo, tanghali ka? Napangisi siya. Nakabuntis ako, ma'am. Sagot niya. Nabilaukan ang kanyang ina at ama. Natigilan naman si Cindy. Ano kuya? Nakabuntis ako, sabi eh. Natigilan siya nang batuhin siya ni Cindy ng tinidor. Oh my God, kuya. Sinong nabuntis mo? Kawawa ang babaeng yun. Sigaw nito sa kanya. Are you serious, son? Tanong ng kanilang ina.
Joke lang. Pagbawi niya naman. Masamang tingin ni Cindy ang kanyang nakuha. Akmang babatuhin na naman siya ng tinidor nang iharang niya ang kanyang mga braso. Umayos ka kuya, hindi ka nakakatuwa. Saad ni Cindy. Joke lang naman kasi, ba't ba masyado yung sineryoso? Paano hindi siseryosohin? Sinabi mo ba naman na nakabuntis ka? Asik ni Cindy. Tumawa siya ng marahan. Ang OA nyo naman, syempre hindi mangyayari yun. Ayoko pa magkaanak no? Palagi ako may suot na proteksyon. Ngising sambit niya. Umirap si Cindy. Ewan ko sa'yo, nakakabwisit ka talaga. Hindi pa nakakatuwa. Biro lang naman little sis. Masyado ka namang galit agad. Hindi naman kasi nakakatuwa kuya. Ayusin mo muna yung sarili mo bago ka magkapamilya. Ayusin mo muna, saka ka magseryoso sa buhay. Pangaral ng kanyang kapatid. Napangiti si Travis dahil sa sinabi nito. Matured na nga agad si Cindy, kahit na nasa murang edad pa lang ito. Legal age na, pero mas malawak ang pag-iisip kumpara sa kanya. Oo naman, magkakapamilya lang ako kapag handa na ako. Don't worry. Napailing ang kanilang mga magulang, pero natutuwa sila sa kanilang mga anak dahil nagkakasundo rin naman ang mga ito. Sinasabihan lang kita kuya, babae ako at hindi madaling saktan. Kaya sana kapag nagbahal ka, mahalin mo talaga ng sobra. Ingatan, alagaan at mahalin mo siya. At ipakilala mo rin sa amin agad. Dagdag ng kanyang ina. Napangiti si Travis. Medyo maloko talaga siya minsan, pero seryoso naman siya sa buhay. Hindi niya sasaktan ng babaeng mamahalin niya. Handa siyang mamatay, maprotektahan lang ito. Ipapakilala ko agad sa inyo. Papakasalan ko rin talaga agad para wala na siyang takas. That's my son? Proud na saad ng kanilang ama. Maayos at matiwasay ang kanilang family breakfast na naging family lunch dahil late na si Travis. Hindi niya rin malimutan ang babaeng kanyang nakatalik. Sa kabilang banda naman, inis na umuwi si Bea sa kanilang mansyon. Ma, shut up. Pigil niya agad sa kanyang maid. Napayuko ito. Umalis ka muna sa harapan ko. Agad namang umalis ng babae. Baka masigawan pa siya lalo ng kanyang amo. Kakainis. Padabog siyang umupo sa kama. Ang kapal ng lalaking yun. Wala akong kamalay-malay tapos gano'n ang ginawa niya sa akin. Masama ang tingin niya sa kung saan. Inis ang kanyang nararamdaman para sa lalaki. Wag lang talaga magtagpo ang landas namin, talagang may kalalagyan siya sa akin. Putol sana yung kanyang alaga. Gigil na saad ng dalaga. Kakainis talaga. Dumating ang kanyang ina. Ba't ka sumisigaw dyan, anak? Wala po, ma'am. Don't mind me. Magalang na sagot ni Bea. Akala ko naman kung napaano ka na. Sabi ng kanyang ina. Huwag niyo po akong pansinin, ma'am. O siya, balik na ako sa taas. Nagulat lang ako dahil naririnig ko ang sigaw mo. Yes, ma'am. Walang ganang sagot ni Bea. Bumalik ang kanyang ina sa taas. Nagpapapadyak siya dahil sa sobrang inis na nararamdaman. Bala ko pa man din ibigay ang sarili ko sa lalaking mahal ko, tas mapupunta lang sa lalaking yun? Nakakainis. Aniya. Lumipas ang 3 araw. Nasa underground sila ni Aliyah. Karma mo yan, masyado ka kasing malandi. Diretsahang saad sa kanya ni Aliyah sa kaumirap. Kinuwento niya sa kaibigan ang nangyari. Wow, talaga. Ang ganda naman ng karma ko. Sarkastikong ganti niya. Karma mo talaga yan, playgirl ka kasi. Hindi ako playgirl. Gusto ko lang matuto ang mga lalaking buwisit sa lipunan. Sagot ni Bea at umirap. Playgirl na rin ang tawag doon. Ang dami na kayang umiyak na lalaki dahil sa'yo. Grabe ka sa playgirl.
Ginusto rin naman nila makipaglandian sa akin. Saad ni Bea. Talagang makikipaglandian sa'yo dahil nilandi mo nga. Sagot naman ni Aliyah. Umirap ang dalaga. Wala naman na sa akin na nangyari. Kinwento ko lang sa'yo. Paano kung may mabuo? Gumamit ba? Teka, parang sinabi ko yan sa'yo dati ah. Natawa si Aliyah. Oo, sinabi mo sa akin yan. At nangyari ngayon. Karma talaga sa'yo. Porket maganda talaga ang love life mo, ganyan ka na. Wow talaga, parang wala na ako sa'yo ah. Sarkastikong saad ni Bea na tumawa pa ng mahina. Huwag kang mag-emote, hindi bagay sa'yo. Ani Aliyah. Oh, by the way, huwag na natin pag-usapan. Kamusta na pala itong underground? Ngayon na lang ulit ako nakapunta dito dahil busy na rin ako sa sarili kong buhay. Ikaw ba yan, Bea? May Bea pa bang iba? Okay lang naman ang underground. Maayos na. Nagkaisa na ang lahat dahil kay Akisha. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa mga pasabog ng kapatid mo. Akalain mo yun? Queen of Yakuza pala siya? Siraulo din talaga si Tyler. Hindi man lang sinabi sa amin. Hindi naman namin akalain na ginawa niya palang reyna sa Japan ang kapatid ko. Hanga talaga ako kay Akisha. Sa dami niyang pinagdaan sa murang edad, lahat ng yun nakayanan niya. Hinarap niya lahat. Tapos ngayon, patuloy siya sa buhay niya. Deserve niya yung kaligayahan na meron siya. Mahabang sambit ni Bea. Napangiti naman si Aliyah sa sinabi ng kaibigan. Nakakahanga talaga siya. Wala akong masabi sa kanya. Ang balak nga ni Kuya ay isalin kay Akisha ang pagiging pinuno ng underground. Dahil alam ni Kuya na kayang pamunuan ni Akisha ito ng maayos. Mahinahon, nasaad ni Aliyah. Napasandal si Bea sa sofa. Pinasadahan din ng mga daliri niya ang mahabang buhok. Ano ang sabi ni Akisha? Pumayag naman ba siya? Umiling si Aliyah at binaba ang basong hawak. Ayaw niya. Sinabihan niya si Kuya na ipagpatuloy ang pamumuno sa underground. Nakaalalay naman daw siya. Ayaw niya ng gulo na ulit. Kaya oras na mangyari ang gulo, bubuwagin na ang underground. Maganda ang mindset ni Akisha. Gustong gusto ko ang mindset niya. Masyadong malawak at talagang marami kang matututunan sa kanya. Nakakahanga lang at nakaka-proud. Ang sarap niya ipagmalaki. Nasa tono ng boses nito ang pagmamalaki, paghanga at pagiging proud. Sinabi mo pa, mahal na mahal ko si ate. Masaya ako dahil buo na kami. Kaya sana talaga wala nang gulong mangyari, kagaya noon. Ayoko na rin magkaroon pa. Huwag na lang maging sakim ang iba sa posisyon. Yun kasi ang pinagmumulan ng gulo. Ang posisyon. Hindi naman na siguro yan. At saka naging maayos naman ang pag-uusap, diba? Si Akisha mismo ang nagsalita. Reyna ng buong Yakuza clan tapos may posisyon pa siyang mataas dito sa underground. Kung sa akin, ayoko na nitong underground. Buwagin na lang. Pero marami ang memories na nabuo dito. At marami din ang friendship na nabuo. Magiging maayos na lang sana ang lahat. Pero ang alam ko, nabalitaan kong may mga kaaway pa rin. Takang tanong ni Bea. Tagalabas, ibang mga organization. Hindi dito sa underground o kaya sa Japan dahil maayos na ang underground at Yakuza clan. Mga mafia sa ibang bansa. Nag-usap pa ang magkaibigan tungkol sa underground at mga mafia. Kahit na maayos na ang mayroon sa Yakuza clan at underground, may mga kalaban pa rin talaga sila na sa ibang bansa galing. Pero dahil nagkaisa na ang lahat ng underground, lalaban sila ng sama-sama. Masyadong matapang ang mga mafia ng ibang bansa, kaya kailangan pa rin talaga nilang mag-ingat. Sa kabilang banda, magkausap naman sina Maki at Travis. Natatawa si Maki dahil sa kwento ni Travis. Yun ang crush mo, diba? Paano kayo napunta sa pagtatalik? Tanong ni Maki sa kanya. Ewan ko rin. Halos wala akong matandaan. Oh, anong balak mo ngayon? Huwag mo sabihin na hahanapin mo. Hindi mo ugaling maghanap. Lalo nang maghabol. One night stand lang naman pati.
Hindi ko naman hahanapin, lalo na ang hahabulin. Ba't ko naman gagawin yun? Umiling si Dravis pagkatapos. Ay wow, crush na crush mo yun, di ba? Nasa underground din yan eh, kaibigan ni Aliyah. Oo, matagal na siya doon. Kaso, hindi ko pa ulit siya nakikita sa underground. May iba sigurong pinagkakaabalahan. Ininom niya ang alak na nasa beer. Tinungga niya ito ng isahan. Pagkatapos, dinilaan niya ang kanyang labi. Siguraduhin mo lang talaga na hindi mo gagawin yan. Pagkakaalam ko kasi gustong gusto mo yon. Crush lang naman at saka noon lang naman yon. Ang ganda at ang sexy niya kasi. Ang sarap pagmasdan kapag nakikipaglaban. Ay sus, tas mamaya hahabulin mo. Magmamakaawa ka sa kanya. Style mo bulok. Tumawa lang si Dravis. Namumula na ang kanyang muka dahil marami na rin siyang nainom. Kanina pa kasi sila nagsimula ng kaibigan niyang si Maki. Hindi. One night stand lang naman ang nangyari. Sabi mo eh. Maya-maya ay dumating ang kapatid ni Dravis na si Cindy. Kuya! Agad nahiyaw nito nang makita ang mga kalat. Nagkalat ang mga bote sa lapag. Ano ka ba naman kuya? Ba't dito pa kayo uminom? Nakakainis talaga. Nakapamewang na siya sa gilid ni Dravis habang inis na inis. Minsan lang naman kami ganito, Cindy. Hayaan mo na. Saad ni Maki. Agad na palingon si Cindy sa kanya. Ikaw siguro ang pasimuno, no? Tanong nito. Ngumisi si Maki habang namumula ang mga tenga. Litaw na litaw pa rin ang mga piercing nito sa tenga. Hindi ako yung kuya mo. May naka one night stand kasi siya. Ano? Kuya Dravis? Tinawanan lang siya ng kanyang kuya. Ano naman to kuya? Nakapag one night stand ka kung sa kaninong babae? Tumawa naman si Dravis. Babae siya, pero hindi sigurado. Nainis naman lalo ang kanyang kapatid. Hindi ko na talaga alam sa'yo kuya. Naiinis lang ako. Busy talaga kayo mga lalaki. Masyado kayong mga sakit sa ulo. Wag mo ako idamay dyan. Mabait ako. Mabait? Isa ka rin konsentidor. Pagkaibigan nga talaga kayo. Sana mabuntis mo yung babaeng yun para tumino ka na. Parang tuwang-tuwa pa ito. Hindi ko mabubuntis yun. Sana lang mabuntis mo. Sumasakit na ang ulo ko sa'yo. Tas nagkalat pa kayong dalawa. At ikaw? Humarap si Cindy kay Maki. Ano na naman? Wala naman akong kasalanan dyan. Sinamahan ko lang itong kuya mo. Sa ganito, dahil nag-aya siya. Huwag mo naman ako idamay. I'm innocent. Dapat hindi mo sinamahan. Linisin niyo yan Huwag kayong matutulog nang hindi niyo nililinis ang kalat niyo. Ipapatapon ko kayo sa Mars. Paano mo magagawa yun? Tanong ni Maki at nasa boses nito ang pang-aasar. Wala ka na doon. Isa ka din talaga. Nababwisit rin talaga ako sa'yo. Gigil na saad ni Cindy. Hala, inaano kita? Umirap lang si Cindy at nag-cross arms bago padabog na lumayo sa kanila. Parurusahan ko kayong dalawa kapag pagising ko bukas ay hindi maayos yung kalat nyo. Banta niya at tuluyan ng umalis. Napahalakhak si Maki. Grabe talaga yung kapatid mo. Matapang masyado. Kayang-kaya ka. Lasing na ako. Pikit matang saad ni Dravis. Same pare. Lasing na rin ako. Yari na lang talaga tayo bukas. Pa kasi ako nakisabay sa'yo. Hindi na sumagot si Dravis kay Maki dahil tuluyan na itong nakatulog. Napanguso si Maki at humiga na sa kama. See you bukas. Parusa. Bulong ni Maki at tuluyang pinikit ang mga mata. Kinabukasan, pinarusahan nga talaga sila ni Cindy. Wala talagang away ang kapatid mo. Napakasama. Parang batang saad ni Maki. Napalingon si Dravis sa kanyang kapatid na nakataas ang kilay habang naka-cross arms at nakatingin sa kanila. Tapos mamaya, magpupush up kayo. 50 sabi nito. Ginaya pa ito ni Maki.
Kapag narinig ka dyan, baka dagdagan pa. Sagot ni Travis. Patuloy na lang sila sa pagbuhat ng kahoy na panggatong kahit wala namang paggagamitan. Mukhang pinaghandaan talaga ng kapatid mo tong parusa niya sa akin. Huwag ka na lang magreklamo. Ba't pa kasi hindi mo nilinis? Tanong ni Travis. Nakatulog din ako eh. Dapat lang, ikaw ang parusahan ng ganito, hindi ako. Umiling na lang si Travis at nilingon ng kapatid na pinapanood sila. Sana, mahanap niya ng lalaking magmamahal sa kanya. Stress na rin ako sa kanya. Saad ni Travis sa kanyang sarili. Nagpatuloy na lang sila sa ginagawa nila. Nag-push pa sila ng 50 at halos pagod na silang dalawa ni Maki dahil hindi pwedeng huminto at nakatingin sa kanila ang kanyang kapatid. Akala mo kung sino yung kapatid mo. Mas matanda ka naman sa kanya pero nauutusan ka lang niya. Nadamay pa ako. Hindi na lang pinansin ni Travis ng kaibigan na panay reklamo pero sumusunod pa rin naman. Samantala, natigilan si Bea. Agad siyang napatakip ng kanyang bibig at napatakbo sa may lababo. Dumuwal siya roon ngunit wala namang lumalabas. Ay nako, ano ba tong nangyayari sa akin? Agad niyang pinunasan ang kanyang labi gamit ang tissue at bumalik ulit sa pagkain. Ngunit napalayo na lang siya dahil sa amoy. Napatingin sa kanya ang mga magulang at nagtataka na ito sa ikinikilos ni Bea. What's wrong anak? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Umiling siya. Inilayo niya na lang ang pagkain na nasa harapan niya. Wala po, Dad. Hindi lang gusto na pang-amoy ko yung kaldereta. Magalang na sagot niya sa ama. Tinitigan siya ng kanyang ina ng mabuti. Sinuri niya si Bea. May ideya na siya na nasa isip ngunit wala naman itong boyfriend na pinapakilala sa kanila kaya imposible. Akyat po muna ako sa taas, Mom and Dad. Mukhang masama po yata ang pakiramdam ko. Saad niya sa mga magulang. Pahinga ka na. Tumangon naman siya sa kanyang ina. Agad siyang umakyat sa taas at pumasok sa kanyang kwarto. Agad niyang tinawagan ng kaibigan na si Aliyah. Bakit? Istorbo ka na naman. Bungad agad ni Aliyah. Mamaya na kayo dyan ni Chad. Kailangan mo na kita makausap. Dali, importante. O ano? Bakit? Agad umupo si Bea sa edge ng kama. Napabuntong hininga siya ng malalim. Pakiramdam ko, puntik ako. Sagot niya agad. Hindi agad nakapagsalita si Aliyah sa kabilang linya. Andyan ka pa ba? Tanong niya. Gaga ka? Congratulations! Mommy ka na! Hiyaw ng kaibigan niya. Agad niyang nailayo sa kanyang tenga ang phone dahil sa lakas ng boses nito. OMG! Mommy ka na! Deserve mo so much! Masiyang sigaw pa nito. Napasapo na lang si Bea ng kanyang noo at napahinga ng malalim. Bakit tuwang-tuwa ka? Naiinis na tanong niya. Bakit? Dapat bang malungkot? Nakakainis ka naman. Paano ko sasabihin sa mga magulang ko to? Wala akong boyfriend. Wala akong pinapakilala sa kanila. Baka kung ano sabihin nila sa akin. Saad ni Bea at huminga ng malalim. Karma mo talaga yan. Aliyah naman. Tumawa si Aliyah ng marahan. May sumpa ata talaga ang salita ko. Kinarma ka talaga. Sharpshooter naman pala ang daddy na yan. Sino ba kasi yung lalaki? Ni hindi mo man lang sinabi sa akin ang pangalan. Tsaka bakit mo tinatago? Kilala ko siguro, no? Sunod-sunod na tanong nito. Napahinga si Bea dahil kilala talaga ni Aliyah ang lalaking nakatalik niya. Si Travis. What? Gulat na tanong nito sa kanya. Si Travis Rodriguez ang naka one night stand ko. Ano ka ba? What ka pa dyan? Aniya sa kaibigan. OMG! Totoo ba? Hindi ka ba nagbibiro? Seryoso ka ba? Gulat na saad ni Aliyah na halos tumili na dahil sa gulat. Oo nga, siya nga. Huwag ka nang magulat dyan. Siya nga talaga.
Ano bang gagawin ko? Paano kung buntis nga ako? Baka sa boses niya ang takot at kaba. Kinakabahan at natatakot siya sa maaaring gawin at sabihin sa kanya ng mga magulang. Ikalma mo muna ang sarili mo. Siguraduhin mo munang buntis ka. Akala ko ba'y gumamit siya ng proteksyon? Hindi ko naman talaga alam kung gumamit siya. Wala kasi talaga ako matandaan sa nangyari sa amin. Alamin mo muna kung buntis ka nga talaga. Pero feel ko, buntis ka. Mami ka na. Congratulations sa inyong dalawa. Tanging malalim na paghinga ang nagawa ni Bea dahil mukhang hindi siya matutulungan ni Aliyah na mas masaya pa sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi pa ako handa. Kainis talaga. Aniya sa sarili pagkatapos patayin ng tawag. Agad siyang bumili ng pregnancy test. At doon niya nakumpirma na buntis nga talaga siya. Nakapagplano na din siya sa gagawin niya. Hindi niya ipapaalam kay Travis ang kanyang pagbubuntis. Lumipas ang 1 linggo, naging maingat siya sa kanyang mga kilos. Tanging si Aliyah lang ang nakakaalam ng kanyang pagbubuntis. Hindi niya ito sinasabi sa kanyang mga magulang dahil napapangunahan pa rin siya ng takot at kaba. Hindi kailanman siya pinagsalitaan ng masasakit na mga ito o kaya naman pinagbuhatan ng kamay. Pinagsasabihan lang siya ng mga ito sa mga maling gawain na nagawa niya. Anak? Tawag ng kanyang ina. Agad siyang napaharap sa kanyang ina na nakatingin sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang ekspresyon ng mukha nito. Bakit po, ma'am? Kailan mo sasabihin sa amin? Panimula ng kanyang ina at tinabihan siya sa gilid ng kama. Hinawakan ito ang buhok ni Bea at marahang hinaplos. Natigilan si Bea. May ideya na agad siya sa nais itong sabihin. Ma'am, hindi naman kami magagalit ng daddy mo. Basta sabihin mo lang sa amin ang totoo. Maiintindihan naman namin. Mahinahon na sambit ng kanyang ina. Ma'am, I'm pregnant. Buntis po ako. Sabi ko na nga ba? At sa'yo yung pregnancy test na nakita ko rito sa kwarto mo. Sinong ama niyan? Tanong pa rin ito. Mahinahon lang ang boses ng kanyang ina. Hindi po kayo galit? Ba't naman ako magagalit? Blessing yan sa'yo. Isang blessing yan. At saka, malaki ka naman na. Napangiti si Bea. Gumaan ang kanyang pakiramdam dahil alam niya hindi galit ang kanyang ina. Sino ang ama niyan? Kilala ba namin ang daddy mo? Wala ka naman kasing pinapakilala sa amin. Ma'am, kasi may naka one night stand ako. I'm sorry po. Natigilan ang kanyang ina sa paghaplos sa kanyang buhok. Tinitigan siya nito sa mga mata dahilan para mapakagat siya ng labi. Kilala mo ba ang lalaking yon? Umiling siya at bahagyang napayuko. Hindi ko po kilala. Pagsisinungaling niya. Napahinga ng marahan ang kanyang ina. At wala po akong balak na makilala pa siya. Palalakihin ko po ang anak ko ng maayos at mabuti. Hindi ako mangingialam sa desisyon mo. Alam kong kaya mo naman magdesisyon ng tama. Kaya kung anong naisip mo, susuportahan ka namin ng daddy mo, okay? Malambing na saad ng kanyang ina. Naiiyak na tumingin si Bea sa kanyang ina. I'm sorry, ma'am. I'm sorry kung na-disappoint kayo sa akin. Sorry kung ganito yung nangyari. Pero gusto ko pong alagaan yung anak ko. Palalakihin ko po siya kagaya ng pagpapalaki niyo sa akin ni daddy. Aalagaan ko po siya at mamahalin na higit pa sa sarili ko, ma'am. Aniya sa kanyang ina. Ngumiti ito sa kanya at muling hinaplos ang kanyang buhok. I'm so proud of you. Tuluyan ang naglandas ang mga luha ni Bea dahil sa sayang nararamdaman. Hindi niya akalain na magiging maayos ang pag-uusap ng kanyang ina at tatanggap nito ang pagbubuntis niya. Samantala, si Travis naman ay nasa underground at nakikipag-usap sa mga kakilala roon. Di ko alam, pero ang rinig ko, usapan ay aalis na raw si Bea.
Hindi na raw siya magiging kasapi ng underground. Tuluyan na raw siyang aalis. Napatigil si Travis. Napakunot ang kanyang noo at hindi maiwasan na makichismis sa mga nag-uusap na babae at lalaki. Ano kayang dahilan niya? Ba't bigla naman siyang umalis? Bihira na siya napunta rito tas malalaman ko na lang na aalis na siya? Saad ng babae. Mukhang may matinding dahilan naman siguro siya. Pero nagtataka ako kung ano yun. Dahil bakit biglaan? Hey! Singit ni Travis. Agad na palingon sa kanyang dalawa, bahagyang yumuko. No need. Aniya sa mga ito. Nag-angat ng mga tingin ng mga ito sa kanya. Ano yung pinag-uusapan niyo? Narinig lang namin na aalis na raw si Bea dito sa underground. Tuluyan na raw siyang aalis. Hindi na muling babalik pa. Bakit naman daw? Curious na tanong ni Travis. Hindi lang namin alam ang dahilan. Basta yun lang ang narinig namin. Pero baka may dahilan siyang matindi kung bakit tuluyan na siyang aalis. Sagot ng babae. Nasa tono pa rin ang boses ng paggalang. Thanks. Sambit ni Travis na agad umalis. Pumunta siya kung nasaan si Aliyah dahil alam niyang kaibigan nito ni Bea. Mula nang magkaisa ang lahat, ay nagkakilanlan na ang isa't isa. Aliyah. Tawag ni Travis sa dalaga. Bakit? Tanong nito at humarap sa kanya. Alam mo ba kung bakit aalis nang bigla dito si Bea sa underground? Natigilan si Aliyah. Gusto niyang sabihin ang totoo sa lalaki, ngunit ayaw niya itong pangunahan. Magbabagong buhay na ata siya. Sawa na siguro sa pagiging masama at pagiging playgirl. Baka raw kasi karmahin siya. Tumawa ito pagkatapos. Gusto niyang sabihin na kinarma naman talaga si Bea dahil nabuntis ito nang wala sa oras at hindi planado. Bakit pa pala natanong? Concerned ka ba? May gusto ka kay Bea, no? Umiling si Travis. Tatanong lang naman ako kasi curious ako. Hindi ako concerned. Ay sus, masyado ka namang halata. Concerned ka naman talaga. Ayaw mo pang aminin. May gusto ka kay Bea? Napailing si Travis. Hindi nga. Narinig ko lang kasing pinag-uusapan nila. Kaya hindi ko maiwasang magtaka kung bakit siya aalis. Hindi man lang niya naisip yung mga alaalang nabuo niya rito sa underground. Paliwanag ni Travis kahit nahalata naman na concerned siya. Kahit na ang totoo ay gusto niyang malaman ang dahilan ni Bea. Aaminin niya na may gusto talaga siya dito at hindi lang simpleng pagkakrush. Hindi niya na kasi ito makalimutan simula nang may mangyari sa kanilang dalawa. Sabi mo eh. Pero alam ko naman ang totoo. Kaya wag ka na masyadong in denial. Bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan. Nasaan na asawa mo? Aba, hindi ko alam sa lalaking yun. Baka nang bababae, hanapin mo na lang. Inis na sagot ni Aliyah sa kanya na agad umalis. Napakamot na lang si Travis sa noo. Mukhang may tampuhan ng mag-asawa. Agad niyang nalaman kung nasaan si Chad. Hindi siya kontento sa sagot ni Aliyah. Parang may tinatago ito. Parang alam nito ang totoong dahilan ni Bea. Ba't ka sa akin nagtatanong? Malay ko ba dyan? Si Aliyah ang tanungin mo at magkaibigan naman ang dalawa. Baka alam niya. Sagot ni Chad sa tanong niya kung alam ba nito ang dahilan ni Bea. Tinanong ko na ang asawa mo. Kaso hindi ako kontento sa sagot niya. Parang may ibang dahilan si Bea. Naibaba ni Chad ang hawak niyang baso sa lamesa na may lamang tubig. Ba't ka nga pala nagtatanong? Huwag mo sabihing hindi mo na siya crush at in love ka na sa kanya. Tanong ni Chad. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Simula nang may mangyari sa aming dalawa ay hindi ko na siya makalimutan. Napatawa ng mahina si Chad. In love ka na, bro. Congratulations. Napailing na lang si Travis. Oo na. Kailangan ko malaman ang dahilan ni Bea. Iba talagang pakiramdam ko. Gusto kong malaman ang totoo. Tulungan mo ako, please. Mayaman ka naman. Mag-hire ka ng private investigator para malaman ko anong dahilan ni Bea. Huwag ka sa akin humingi ng tulong dahil kailangan ko pang suyuin ang misis ko. Bye. Sunod-sunod na saad ni Chad sa kanya.
Kagaya ni Aliyah, tinalikuran rin siya nito. Bagay talaga kayong dalawa. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla-bigla niyo na lang akong iniiwan. Di pa nga ako tapos makapag-usap. Saad ni Dravis sa sarili at umiling. Isang linggo ang lumipas at araw na ng pag-alis ni Bea papuntang ibang bansa. Nasa airport na siya, kasama niya ang mga magulang niya dahil hinatid siya ng mga ito. Mag-iingat ka doon, anak. Saad ng kanyang ama. Opo, Dad. Mag-iingat po ako. Kayo rin po. Dadalaw-dalawin ka namin kapag may oras kami ng daddy mo. Alagaan mo ang sarili mo doon. Excited na ako sa apo namin. Ngiting Saad naman ang kanyang ina. Napangiti si Bea at niyakap niya ang kanyang mga magulang. Lumingon muna siya sa mga ito nang malayo na siya ng bahagya. Nakangiti ang kanyang mga magulang na kumaway sa kanya. Pinagmasdan niya rin ang paligid at palihim na lang siyang napangiti. Umaasa kasi siya na baka dadating si Dravis at pipigilan siya. Sinadya niya talagang pag-usapan sa underground ang pag-alis niya para makaabot kay Dravis. Hindi niya alam, pero gusto niyang malaman ni Dravis yon. Tuluyan na siyang nakasakay na eroplano, may saya at lungkot na nararamdaman sa dibdib. Mamahalin kita, gaya ng pagmamahal ko sa daddy mo. Aniya at hinaplos ang kanyang tiyan. Samantala, inis na ginulo ni Dravis ang kanyang buhok. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Inis niyang tanong kay Maki. Nagtanong ka ba? Hindi ko naman alam. At paano mo nalaman yan? Saan? Kanino? Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Natatawang Saad ni Maki. Sabihin mo na lang na mahanap ko na ang mag-ina ko. Dipungal ka talaga. Ba't ngayon mo lang sinabi? Tinawanan naman siya ni Maki kahit na wala namang nakakatawa. Nadulas si Aliyah kay Chad. Pero hindi ko alam kung nasan si Bea. Ikaw na lang ang maghanap kung nasan siya. Napahinga naman ng malalim si Dravis. Hindi niya alam kung saang bansa nagpunta ito. Hindi rin alam ni Aliyah. Kawawa, tinaguan ng anak. Pang-aasar sa kanya ni Maki. Masamang tinitingnan nito ni Dravis. Mas lalo lang siyang naiinis. Hindi rin nakakatulong sa kanya. Kung sinabi mo sana na mas maaga sa akin, edi sana napigilan ko na umalis si Bea. Visit ka din talaga eh. Naiinis na sambit niya. Huwag mo akong sisihin. Pasalamat ka at sinabi ko pa sa'yo. Alam mo naman ang may nangyari sa inyong dalawa. Bakit hindi mo pa siya binantayan? Yan tuloy, tataguan ka pa ng anak. Kawawa. Pang-aasar na naman ni Maki. Niluwagan ni Dravis ang necktie niya dahil baka masuntok niya si Maki nang wala sa oras. Sumandal siya sa kanyang swivel chair pagkatapos. Alamin mo kung saan siya pwedeng pumunta. Aba, bahala ka dyan. Problema mo yan. 1 billion. Sambit ni Dravis. Seryoso ang boses. Ngumisi si Maki. Bilyonaryo din ako. Sa'yo na yung 1 billion mo. Bigla namang napatigil si Maki nang putulin ni Dravis ang kanyang sasabihin. Tutulungan kita sa kapatid ko. Agad na Saad nito. Natigilan si Maki at tiningnan si Dravis ng seryoso. Pero wala namang kahit na anong bakas ng pagbibiro sa tono nito. Maging mukha nito ay seryoso. Oo na, heto na. Napangisi si Dravis. Kailangan bukas malaman ko na kung nasan siya. Ay, agad-agad? Hindi madali makakalap na impormasyon, no? Ano? Ayaw mo? Bahala ka kay Cindy. Ito na nga. Naiinis na putol ni Maki sa kanya. Napangisi naman si Dravis. Mabuti na lang at nalaman niyang may gusto si Maki sa kanyang kapatid na si Cindy. Mukhang may pang-blackmail na siya sa kaibigan. Dapat pumayag si Cindy na makipag-date sa akin, ha? Dapat pumayag mo na siya bago ko sabihin kung nasa na mag-ina mo. At dapat sabihin niya rin sa akin na pumapayag siya. O ano, deal? Hamon niya kay Dravis. Deal! Sagot naman ito. Umalis na si Maki sa kanyang opisina. Napahilot siya sa kanyang ulo. Hindi niya akalain na mabubuntis na si Bea. Dahil isang beses lang naman nila iyong ginawa.
Hindi siya gumamit ng proteksyon. Ang akala niya ay walang mabubuo. Gusto mo pa talagang magharapan tayong dalawa? Naku ka talaga, Bea. Oras na mahanap talaga kita, itatali talaga kita para hindi ka na makawala pa sa akin. Ginigigil mo ko? Saad ni Travis sa kanyang sarili. Hindi niya rin mapigilan na mapangiti kapag naiisip niyang magkakaanak silang dalawa. Mahal niya si Bea. Hindi niya itatanggi. At mamahalin pa niya ito hanggang sa maubos siya. Samantala, naging maayos naman si Bea. May bahay sila sa Amerika kaya walang problema. Ayaw din ng kanyang mga magulang na mangupahan siya. Bea! Masayang sigaw ng kanyang pinsan. Agad siyang niyakap nito. Hindi naman gaanong mahigpit. Buti na lang at binigay sa ni tita ang susi ng bahay at nakapasok ka. Anong oras ka pala dumating? Bakit hindi ka man lang nag-message o tumawag sa akin? Sana nasundo kita. Saad nito. Kani-kanina lang naman. Halos magkasabay lang naman tayo tsaka okay naman ako. Maayos naman na naging biyahe. Medyo nahilo lang ako sa eroplano. Binuksan ni Mary ang ref at kumuha ng maiinom doon. Mabuti naman at maayos kang nakarating dito lalo na at buntis ka pa. Saad ni Mary. Napahinga si Bea. Mabuti na nga lang talaga eh. Bumaba ang tingin ni Mary sa tiyan ni Bea na flat pa naman. Hindi pa umbok, kaya hindi pa halatang nagdadalang tao ito. Sino palang tatay niyan? Ba't napapunta ka dito bigla? Kung hindi mo mamasamain ang tanong ko. Pero, pwede mo rin namang hindi sagutin kung hindi ka komportable. Saad nito sa kanya. Hindi nakasagot si Bea dahil hindi niya naman alam ang isasagot sa kanyang pinsan. Mukhang ayaw mo sagutin, okay lang naman. Kung ano man ang nangyari ay malalagpasan mo yan. At saka kasama mo naman ako dito, aalalayan kita tutulungan para mapalaki mo ang anak mo. Okay? Napatango si Bea at sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Sa lahat ng pinsan niya, ay si Mary ang pinaka-close niya. Hindi niya close ang iba niyang pinsan dahil ayaw ng mga ito sa kanya. Kesyo raw masama ang kanyang ugali, tayo lang naman, ayaw rin naman ni Bea sa kanila. Hindi na nga gaanong kagandahan, masyado pang maarte na kala mo kung sino. Magpahinga ka na muna. Kung gusto mo bukas ay gagala tayo, ililibot kita rito. Maraming magagandang pasyalan dito. Thank you, Mary. Pasasalamat ni Bea. Napatawa ng mahina si Mary. Ano ka ba? Wala yun, no? Gusto rin kitang tulungan. At saka excited na ako sa paglabas ng baby mo. Huwag kang mahiya sa akin, okay? Tumango si Bea nang may ngiti sa kanyang labi. Nag-usap silang dalawa tungkol sa pagbubuntis niya. Hindi na muling binuksan ni Mary ang tungkol sa kung sino ang tatay nito dahil sa respeto niya na rin kay Bea na mukhang ayaw sabihin. Kinabukasan, maagang nagising si Travis. Pagbaba niya ay nakita niya ang kanyang mga magulang at kapatid. Sit down, Travis. May kailangan tayo pag-usapan. Striktong saad ng kanilang ama. Napatingin siya sa kanyang kapatid na tahimik na kumakain. Tungkol saan, Dad? Ano itong nalaman ko na nakabuntis ka raw? Sabi ni Maki. Napailing si Travis. Gusto niyang kutusan si Maki dahil inunahan pa siya nitong magsabi. Sabi na huwag muna niyang sasabihin sa mga magulang nito hanggat hindi pa nahahanap si Bea. Sino ang babaeng yon? Anong balak mo sa kanya? Aba, hindi madali ang magbuntis nang walang nakaalalay, Travis. Saad ng kanilang ina sa striktang boses. Ma'am, hinahanap ko po siya dahil bigla siyang umalis. Parte siya ng underground. Sino? Si Bea. Bea Tolentino? Napahinga si Travis at tumango. Yes, ma'am. Balintik ka? Bakit mo binuntis si Bea? Sigaw ng kanyang ina na padabog na tumayo. Nagitla silang dalawa ni Cindy. Lintik ka talaga, Travis. Bakit ang anak pa ng kaibigan namin ng daddy mo? Ano na lang sasabihin nila? Na binuntis mo si Bea tas hindi mo pinanagutan? Hindi mo mahal? Hindi ka namin pinalaking ganyan, Travis. Napanguso si Travis dahil masyadong OA ang kanyang ina.
Kahit na naiintindihan niya naman. Hindi ko na alam, ma'am. At saka ma'am, mahal ko si Bea. Handa akong panagutan siya. Bigla lang siyang nagtago kaya hinanap ko na. Pinapahanap ko pa rin. Talagang kailangan mong panagutan si Bea. Ang ganda ng batang yan tas binuntis mo? Hindi siya swerte sa'yo. Ma'am naman, grabe naman kayo sa akin. Ba't naman hindi siya swerte sa akin? Swerte nga siya dahil may gwapo siyang mapapangasawa na kagaya ko. Sinamaan lang siya ng ina ng tingin. Napailing naman ang kanyang ama. Ngunit bakas dito ang ngiti sa labi. Umayos ka, Travis. Hindi ako nagbibiro. Bigyan mo ng maayos na pamilya ang magiging anak nyo. At pakasalan mo si Bea. Kilala ko ang batang yun simula bata pa lang. Kaya nga hinahanap ko siya, ma'am. Kaso mukhang tinaguan ako. Ayaw niya magpahanap sa akin. Deserve. Singit ni Cindy. Napalingon si Travis sa kapatid na tahimik namang kumakain. I-date mo pala si Maki. Aniya, para mabilaukan si Cindy na agad na uminom ng tubig. Ano? Desisyon ka na naman dyan. Ba't ko i-date yun? Sa'yo na ang kondo kung gusto mo. I-date mo lang siya. Napatigil si Cindy at napainom na lang. Inaya na siya ni Maki ngunit tinanggihan niya ito. Ayaw niya makipag-date sa lalaki dahil baka ma-issue pa silang dalawa. Umamin ito sa kanya na may gusto ito sa kanya. Kaya iwas at ilang si Cindy kay Maki. Baka mahulog rin siya sa lalaki. Huwag mong idamay ang kapatid mo, Travis. Nananahimik si Cindy. Kung dahil dyan sa paghahanap kay Bea, ikaw ang maghanap. Hindi mo kasi inalagaan at binantayan ng maayos. Hindi ko naman kasi alam na may mabubuo agad kami, ma'am. Isang gabi lang naman eh. At saka iniwanan niya ako kinabukasan. May iniwan na nga lang remembrance. Anong remembrance yan? Walang panty, Dad. Naibuga naman ni Cindy at ng kanilang ina ang pagkain na nasa bibig ng mga ito dahil sa gulat. Natawa naman ang mag-ama dahil sa reaksyon ng mga ito. Bastos mo naman, kuya. Wala man lang pakundangan yung bibig mo. Naiinis na saad ni Cindy at pinunasan ng sarili. Sinagot ko lang naman yung tanong ni Daddy. Naiwan niya talaga kasi yung, kuya? Pigil sa kanya ni Cindy na tinawanan niya lang. Naging masaya ang pagkain ng magkapamilya. Tawanan at kulitan, masaya talaga ang pamilyang Rodriguez. Mayaman, marangal, may pangalan pagdating sa business world, ngunit hindi nagmamataas kailanman. Ilang linggo ang lumipas ngunit hindi pa din nila nahahanap si Bea. Mukhang ayaw talaga magpakita nito sa kanya. Ang dami na niyang inutusan at handa na siyang gumastos ng bilyon-bilyon para lang hanapin ang dalaga. Travis, tawag ka ni Akisha. May kailangan ka raw gawin. May iutos yata sa'yo. Bungad ni Maki sa kanya nang makapunta siya ng underground. Ang mga ibang organisasyon sa underground ay inutusan na rin para nang mahanap si Bea kung nasang bansa ito. Sige, salamat. Patamad niyang sagot kay Maki. Pumunta siya agad sa sinabi ni Maki kung nasan si Akisha. Pagkarating niya sa silid ay naghaharutan ng mag-asawa. Tikim ni Travis, dahilan para maagaw niya ang atensyon ng mga ito. Umalis si Akisha sa pagkakaupo sa kandungan ni Tyler. Agad umayos ng pagkakatayo si Akisha. Sit! Utos nito sa kanya na agad niya namang sinunod. Simula nang mangyari ang lahat, halos lahat ng kasapi ng underground ay tinitingala si Akisha. Mas tinitingala pa siya kay Asher. Ngunit si Asher pa rin ang pinuno dahil ayaw ng dalaga. Aalalayan niya lang kanyang kakambal sa pamumuno. Ngunit sa kanila, pantay-pantay na ang lahat. May pag-uutos ako sa'yo. Isang misyon sa Amerika. Panimula ni Akisha. Umupo siya sa tabi ng asawang si Tyler na agad humawak sa kanyang bewang at ilapit siya nito. Isang misyon na rin yun. Nalaman kong nagtatago ang ibang kasapi ng mafia na galing sa bansang Germany. Dagdag pa ni Akisha. Pasensya na hindi ko matatanggap ang utos mo. Napakunot ang kanyang noo nang umiti si Akisha sa kanya. Hindi ngiti na normal. Nakakatakot ito kahit na
inosenteng pagmasdan ng mukha ng dalaga. Susundin mo o hindi mo makikita ang mag-ina mo? Hamon ni Akisha na mas lalong ikinatigil niya. What? Alam mo kung nasan sila? Tanong ni Dravis. Ngumisi si Akisha. Natuwa siya sa reaksyon ni Dravis. Nagulat na gulat. Alam na alam ko, Dravis. Ano bang gagawin ko sa mga mafia na naroon? Humalakhak si Akisha. Para talaga sa babaeng mahal ay gagawin ng lahat. Pinasadahan ni Dravis ng kanyang mga daliri ang kanyang buhok at sumandal sa may upuan habang nakatingin kay Akisha na seryoso na ang muka. Maging siya ay seryoso na rin. Hindi niya naisip na lapitan si Akisha na maaaring makatulong sa kanya sa paghahanap kay Bea. Mas marami itong koneksyon at alam. Isang hamak na babae ngunit maraming tinatago na hindi alam ng karamihan. Ano bang gagawin ko? Tanong naman ni Dravis. Kailangan mo lang madala ang mafiyang yon dito sa underground. Kapag nagawa mo yon, malalaman mo kung nasan si Bea. Dravis sighed. Nais niyang hanapin na muna si Bea kaya agad niyang tinanggihan nito. Ngunit ang kapalit na ay babaeng mahal niya kaya tatanggapin niya na. Kailan mo ba sila kailangan? Ngumisi si Akisha at pinaglaruan ng kanyang labi. Kung kailan mo sila kayang dalhin dito? Napahinga ng marahan si Dravis. Gagawin niya para kay Bea. Nais niya nang makita ang babaeng mahal niya. Paano kung manlaban ng mga yon? Paano kung mapatay ko? Tanong naman niya. Hindi mo sila pwedeng mapatay. Kailangan madala mo sila dito ng buhay. Natigilan si Dravis. Mukhang mahirap yun dahil baka mapatay niya ang mga ito, lalo na at kapag nanlaban. Wala pa man din siyang sinasanto kapag nanlalaban sa kanya. Hindi ko may papangako, pero gagawin ko ang makakaya ko para madala sila ng buhay dito. Determinadong sambit niya kay Akisha na napangiti sa sagot niya. Good. Pangakong malalaman mo agad kung nasa ng iyong mag-ina. Napatango siya at pinag-usapan nila ang dapat na gawin. Kung saan nagtatago ang mga ito. Nalaman din niya na may balak pala ang mga ito na lusubin ang kanilang underground. Ngunit hindi pinaalam ni Akisha sa lahat dahil siya na muna ang mag-aayos. Kapag kaya na niyang ayusin at tigpitin, ay siya na ang gagawa ng hindi humihingi ng tulong sa iba. Anong sabi? Tanong ni Maki nang makalabas siya sa silid kung saan agad na naglampungan na mag-asawa pag alis niya. Kailangan kong mahuli at madala ang mga kasapi ng mafia dito sa Germany. Kapalit noon ay malalaman ko kung nasa na mag-ina ko. Sagot niya. Alam ni Akisha kung nasan? Oo, halata namang alam niya. Isa pa, may isang salita si Akisha. Kaya automatic na tinanggap ko na. Tinanggihan ko talaga agad nung una. Pero dahil kapalit ang mag-ina ko, wala akong nagawa. Napatawa nang mahina si Maki. Mukhang tinamaan ka nga talaga kay Bea. Napangiti si Dravis. Crush ko lang talaga siya nun at hindi ko akalain na dahil sa one night stand na yun ay mamahalin ko siya. Lalo na ngayon at magkakaanak kaming dalawa. Mas minamahal ko na siya. Yari talaga siya sa akin kapag nahanap ko siya. Kung saan siya nagtatago. Paano kapag hindi mo siya nahanap? Dravis shook his head. Hindi pwedeng hindi ko siya mahanap. Isa pa, gagawin ko ng mabilis ang inuutos ni Akisha sa akin para mapakasalan ko na siya ng hindi pa umbukan tiyan niya. Nax, siguradong sigurado na. Ang tanong, sigurado ba siya sa'yo? Sure ka bang mahal ka din ni Bea na parehas kayo ng nararamdaman dalawa? Baka naman ikaw lang ang nagmamahal. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dravis. Biglang naging seryoso ito at sumama rin ang tingin niya kay Maki na halatang inaasar siya. Sisiguraduhin kong mamahalin niya rin ako. Mariing saad niya kay Maki at tuluyan ng tinalikuran nito. Di wow na lang. Samantala, si Bea ay maayos naman. May ngiti siya sa labi habang nagluluto ng pancake. Umalis saglit si Mary dahil may bibilihin lang ito. Tumunog ang kanyang phone kaya agad siyang nagpunas bago sinagot ito. Nakita niyang si Akisha ang tumatawag
kaya agad niyang sinagot. Hello, Akisha? Papunta si Travis dyan. Inuto ko siya. Sagot nito at humalakhak. Natigilan naman si Bea. Bakit mo naman sinabi sa kanya nandito ako? Hindi ko sinabing nandyan ka. Ang ginawa ko, binigyan ko siya ng isang misyon. Ang hulihin at dalhin ang mafia na nagtatago dyan. Ngunit ang hindi niya alam ay ang ibang kasabi lang naman ito ng underground. Mahabang saad ni Akisha sa kanya. Anong pinaplano mo? Tanong niya habang nanliliit ang mga mata kahit wala naman sa harapan niya si Akisha. Ang plano ko ay kukuhanin ka nila dyan. Kaya ako tumawag sa iyo para malaman mo at hindi ka mabigla kapag dumating dyan sila. Napatango siya at pinakinggan pa ang mga sasabihin ni Akisha. Hindi alam ni Travis na nasa mga mafia ka na. Mga kasapi naman na underground. Magugulat na lang siya kapag ando na siya sa lugar na sinabi ko. Lalo na at kapag nakita ka rin niya doon. Bakit mo naman ginawa yan? Gaga ka talaga? Pinapahirapan mo si Travis. Aniya kay Akisha. Gusto ko lang naman malaman kung gaano ka kamahal ni Travis. Sinabi ko kasi sa kanya na hindi niya pwedeng patayin ang mga ito. Kailangan niyang madala ang mga yun dito sa underground ng buhay. Umupo si Bea sa upuan at pinagpatuloy ang pag-uusap nila ni Akisha. Mahirap naman yung pinapagawa mo. Paano kapag nanlaban sa kanya? Tanong ni Bea at kumagat sa pancake. Kaya nga mga kasapi lang na underground ang mga yon. Hindi naman totoong mga mafia ng Germany ang mga yon. Hindi naman nila papatayin si Travis. Paano kung totoong mga mafia ng Germany ang mga yon? Ditigok siya. Naku talaga mga pinaggagawa mo, Akisha. Bakit mo ginaganyan ng lalaking mahal ko? Wala lang. Gusto ko lang malaman kung gaano ka kamahal ni Travis. Pero grabe siya ha. Isang gabi. May nabuo agad. Sharpshooter ang gago. Tumawa si Akisha pagkatapos. Napailing na lang si Bea dahil sa pinapagawa nito kay Travis. Hindi niya talaga ito maintindihan minsan kung ano ba talaga ang trip sa buhay at si Travis ang nagawang pagtripan. Wala namang ginagawa sa kanya. Si Travis ngayon ang trip mo ah. Siguraduhin mo lang talagang hindi siya masasaktan ng mga inuutusan mo. Naku ka, Akisha. Hindi naman. Baka makalaban pa kita kapag nasaktan ang mahal mong si Travis. Hindi ko talaga maintindihan ang trip mo minsan. Ang dami mong nalalaman. Ikaw nga rin, hindi ko maintindihan kung bakit bigla ka nagpunta dyan sa Amerika. Balak mo talagang taguan ang anak si Travis, no? Hindi naman. Magpapakita naman ako sa kanya. Pero hanapin niya muna ako. Naghahanapan lang yata kayo eh. Basta, yung plano. Oo na. Ayusin lang ng mga inuutusan mo. Nako, kapag talaga may nangyaring hindi maganda Akisha dyan sa trip mo, para kay Travis, yari ka talaga sa akin. Makakalaban mo talaga ako. Nag-usap pa silang dalawa sa mga gagawin ni Bea. Napapailing at natawa na lang si Bea dahil mukhang pinagtitripan ni Akisha si Travis. Hindi niya akalain na pareha sila ng nararamdaman ni Travis. Na mahal siya nito. Hindi niya alam kung paano nag-umpisa ang nararamdaman niya para sa lalaki. Basta, hinahangaan niya ito sa underground. Madalas niyang tinitingnan at pinagmamasdan si Travis na hindi alam ng binata. Kinabukasan, ay nag-ayos na si Travis patungo sa Amerika. Gusto niya agad matapos ang inutos ni Akisha para makita at malaman niya kung nasa ng kanyang mag-ina. Hoy tol, may nalaman ako. Hinihingal na saad ni Maki na kapapasok lang. Agad natigil si Travis sa pag-aasikaso ng mga dadalhin niya. Sasakay naman siya sa private airplane, kaya may dala siyang armas para gamitin sa pakikipaglaban. Ano yun? Kumuha muna ng hangin si Maki bago sagutin si Travis. Tumakbo kasi siya kaya hinihingal. Nalaman kong nasa mafia yun si Bea. Sagot ni Maki. Natigilan na naman si Travis na nilingon si Maki. Seryoso ako, hindi ako nagbibiro. Narinig ko sa labas kanina. Pinaghahanda ni Akisha ang lahat kung sakaling kailangan mo ng tulong. Ay agad niyang papasunurin ng ibang mga organization. Paanong nangyari na nasa kanila si Bea?
Tanong ni Travis. Hindi ko alam, pero ang alam ko ay nasa Amerika pala si Bea. At sila ang humaharang sa paghahanap mo. Natin kay Bea, kaya hindi natin siya mahanap. At nung naghanap kami, walang record, siya sa Amerika. Umigting ang panga ni Travis. Naging madilim ang kanyang muka. Pinalagatok niya rin ang kanyang leeg na parang handa na siyang pumatay. Huwag lang nilang sasaktan ang mag-ina ko dahil papatayin ko talaga sila sa oras na makita ko may sugat si Bea, kahit nagasgas. Ikalma mo lang. Pinagplanuhan mo naman na, diba? Kailangan mo lang maging maingat dahil nakasalalay ang buhay na mag-ina mo rito. Sinarado na ni Travis ang zipper ng kanyang bag. Madilim pa rin ang mukha nito. Naglabasan na rin ang mga ugat sa kanyang mga kamay. Papatayin ko talaga ang mga yun, Maki. Huwag lang talaga sila magkakamali na galawin si Bea. Mariing saad naman nito. O siya, ingat ka at good luck. Iligtas mo ang mag-ina mo. Sakto, at sa'yo binigay ni Akisha ang misyon na yan. Nasa kanila pala si Bea. Hindi na siya pinansin ni Travis. Nilagpasan siya nito at padabog na sinarado ang pinto. Success! Masayang saad ni Maki na halos magsusuntok pa sa hangin. Pinunasan niya ang kanyang noo dahil may pawis doon. Wag lang niya talaga ako makutungan pagdating niya. Grabe talaga ang trip at pakulo ni Akisha. Damay talaga lahat. Walang katotohanan ang sinabi niyang pinaghahanda ni Akisha ang ibang organization at pasusunod rin kay Travis. Gawa-gawa niya lang yun dahil yun ang napag-usapan nila ni Akisha. Dinamay pa siya nito sa ginagawa nitong trip kay Travis. Pero sang-ayon naman siya dahil alam naman nila kung gaano kamahal ni Travis si Bea. Mukhang ang pagiging crush ni Travis kay Bea ay mapupunta sa kasalan. Sa kabilang banda, nakanguso si Bea habang nakaupo sa isang silya. Nasa isang silid sila kung saan may isang ilaw sa gitna. Bigyan niyo na muna ako ng makakain. Nagugutom na ako. Utos niya sa mga ito. Ma'am Bea, damay lang kami rito ah. Inutusan lang kami ni Ma'am Akisha. Saad ng isang babaeng tanging mata lang ang nakikita sa suot nito. Wala yun. Huwag niyo lang sasaktan si Travis. Yari talaga kayo sa akin kapag nasaktan niyo ang mahal ko. Napatawa at napailing na lang kasama niya sa silid. Binigyan siya ng pagkain ng mga ito habang hinihintay si Travis. Ilang oras lang ang biyahe nun dahil private airplane naman ang gamit. Gaano niyo po kamahal si Sir Travis? Tanong ng isang babae. Binaba niya ang zesto na hawak niya at ngumiti sa babaeng nagtanong sa kanya. Hindi ko may paliwanag pero mahal ko siya. Alam kong mahal ko siya at mas lalong minamahal ko siya dahil dito. Halatang mahal na mahal din po kayo ni Sir Travis dahil hindi naman po siya agad pupunta rito kung hindi niya kayo mahal. Handa niyang ibuwis ang buhay niya para lang huwag kayong masaktan. Ganong lalaki ang gusto ko eh. Ngumiti lang si Bea. Huwag kayong mag-settle for less. Hintayin niyo ang tamang lalaki para sa inyo. Huwag basta lalaki ang mahalin niyo. Dapat lalaking handang ibuwis ang buhay para lang maprotektahan kayo. Ganon dapat lalaki ang mapunta sa inyo. Oo naman ma'am. Dahil kay Sir Travis kaya mataas na lalo ang standard ko. Grabe po. Ang suswerte ng mga love life niyo ni Ma'am Aliyah at Ma'am Akisha. Napunta kayo sa mga tamang lalaki na handang ibuwis ang buhay. Don't settle for less. Tanging nasabi na lang ni Bea. Ilang oras ang kanilang hinintay hanggang sa marinig nila ang pagkalabog ng pinto. Nag-angat ng tingin si Bea ron. Madilim na mukha ni Travis ang sumalubong sa kanya. Mas naging madilim ang mukha nito nang makita ang itsura niya. Nakatape ang kanyang bibig habang nakatali ang kanyang mga kamay sa likuran. Ibaba mo yung baril mo. Utos agad ng isang lalaki kay Travis. Nakatutok ang mga baril ng mga ito kay Travis. Agad namang binaba ng lalaki ang baril niya at sinipa iyon palayo. Pakawalan niyo ang mag-ina ko. Napangisi ang iba dahil sa narinig. Gusto namang mapangiti ni Bea. Ibaba niyo ang mga baril niyo. Utos naman ni Travis. Bakit ka naman namin susundin? Tanong ng isang lalaking lumapit kay Bea at tinutukan ito ng baril sa ulo. Walang nagawa si Travis kundi mawala ng emosyon sa muka. Huwag niyong sagarin ang pasensya ko.
Umalis ka sa babaeng mahal ko. Binaba ni Travis ng dahan-dahan ang kanyang mga kamay na nakataas. Mabilis na palihim niyang binunot ang kanyang baril sa tagiliran at agad na nagpaputok. Napayuko naman ng mga ito dahil sa sunod-sunod na pagpapaputok ni Travis. Huwag kang lalapit, kung hindi, sasabog ang ulo ng babaeng mahal mo. Saad ng lalaki at mas lalong idiniin ang nguso ng baril sa ulo ni Bea. Magbibilang ako ng 3. Kapag hindi ka pa umalis sa tabi niya ay paunahan na lang tayo. Hindi na nakakilos ang iba. Napangiti na lang sila. 1. Pagbibilang ni Travis. 2. Sir Travis! Sigaw ng isang lalaki, dahilan para mapalingon si Travis doon. Napahalakhak ang lalaking katabi ni Bea at tinanggal ang tape na nasa bibig nito, maging ang tali sa kamay ni Bea. What the hell? Gulat na sambit ni Travis at nagtataka. Surprise, babe! Masayang sigaw ni Bea na agad lumapit kay Travis. Niyakap niya si Travis na gulat at nalilito pa rin sa nangyayari. What is this? Yakapin mo ko, please. Lambing ni Bea habang nakanguso. Hindi siya sinunod ni Travis. Gusto niya munang malaman. Ano to? Bisit ka naman, ang slow mo, nakakainis ka. Explain this first to me. Ayoko na, bahala ka na nga. Hindi man lang ako niyakap. Kung alam mo lang kung gaano ako nag-crave sa'yo. Plano po ito ni Mama Kisha para malaman daw po niya kung gaano niyo kamahal si Ma'am Bea. What? Tanging nasabi ni Travis. What? Sana pala hindi na lang ako pumayag. Nagtago na lang dapat ako sa'yo habang buhay. Kahit magtago ka pa sa akin ay hahanapin pa rin kita. May mga tumili at humiyaw. Napairap si Bea pero deep inside kinikilig siya. Una na po kami. Paalam ng mga ito at umalis na. Agad nilapitan ni Travis si Bea na nagtatampo dahil nakanguso ito ngayon. So plano lang pala ang lahat ng ito. Wala talagang mafia ng Germany? Panimulang tanong ni Travis. Wala, nahuli na nila. Sagot ni Bea, nasa boses ang pagkairita. Napangiti si Travis at agad niyakap si Bea mula sa likuran. Nagtatampo ang buntis ko. Malambing na saad ni Travis. Alam mo na? Ngumiti si Travis at hinalikan ng gilid ng kanyang ulo. Matagal ko nang alam at hindi ko akalain na plano ito ni Akisha. Napaniwala niya talaga ako, maging si Maki ay napaniwala rin ako. Ba't niya ba ako ginaganito? Kunwaring nagtatampong saad ni Travis. Tinanggal ni Bea ang mga braso ni Travis na nakayakap sa kanya. Napahinga siya at agad na lumayo sa lalaki. What's wrong? Pwede ka na umalis ulit. Napakunot ang noo ni Travis. Hindi niya alam kung trip ba naman ito ni Bea sa kanya. Pero nang makitang walang gana ang mukha ni Bea at mukhang bad trip. Bumalik ka na ulit sa Pilipinas. Lahat ng ito ay plano ni Akisha. At dahil tapos na, pwede ka na umuwi ulit. Kalimutan mo na lang ang nangyari. Agad na lumapit si Travis sa kanya. Hindi na siya nakalayo. How about us and our baby? Parang batang tanong nito. Nagangat ng tingin si Bea kay Travis dahil matangkad dito sa kanya. Our baby? Pwede mo naman na hindi ako panagutan, Travis. Kaya ko namang buhayin ito. Ayokong lumaki siya na nagpapanggap lang tayo nagmamahalan. Napatigil si Bea sa pagsasalita nang halikan siya ni Travis sa labi. Gulat siya sa ginawa ng lalaki pero kalaunan ay tumugon na rin siya. Anong sinasabi mo? Hindi pa ba halata na mahal kita, Bea? Pupunta ba ako agad dito kung di kita mahal? Mahal? Paano nangyari? Matagal na kitang gusto. Happy? At dahil sa one night stand na nangyari sa atin, nainiwan mo pa ang panty mong kulay pula. Travis? Pigil sa kanya ni Bea na namumula na ang muka. Hinampas pa siya nito sa bandang dibdib na tinawanan lang ni Travis. Nakatago pa sa akin yun. Suotin mo sa second natin. Sinamaan siya ni Bea ng tingin. Tell me, Bea,
mahal mo rin ba ako? Please, sabihin mo sa aking mahal mo ko. Halos magmakaawa ang boses ni Travis. Napatitig sila sa mata ng isa't isa. Ngumiti si Bea at hinawakan ang pisngi ni Travis. Mahal na mahal kita, Travis. This is my beautiful karma for being flirty. Saad ni Bea. Ngumiti si Travis at pinaglapat ang kanilang mga labi. Sinong mag-aakala na ang isang one-night stand ay mapupunta sa kasalan? Ikinasal agad ang dalawa bago pa umumbok ang tiyan ni Bea. Nagsilang rin ng kambal si Bea at may masayang pamilya dahil buo at masaya sila. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang My Beautiful Karma, written by Eshang. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!